Kalahating dekada ang ginugol sa kulungan ng student activist na si Amanda Etchanis dahil sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Ngayong taon, inabsuelto siya, bagay na ipinagdiriwang ng iba't ibang human rights group. Yan ang Agenda Weekend Report ni Lian Bustillos. Matapos ang 5 taong pagkakapiit, malaya na ang peasant woman organizer na si Amanda Etchanis. Sa kanyang promulgation noong Miyerkules, January 14, inakwit ng Tuguegarao City Regional Trial Court si Etchanis on all counts sa kanyang kasong illegal possession of firearms and explosives. Paliwanag ng kanyang abogadong si Attorney Zoe Caballero, wala ang lawful occupant o may-ari ng bahay nang mangyari ang execution ng search warrant. Ayon sa salaysay ng may-ari ng bahay, pinalabas siya ng kapulisan at tanging si Amanda at ang kanyang 1-month-old na anak ang naiwan sa loob habang nangyayari ang search. Naging questionable rin para sa korte ang 3 oras na gap mula sa paglatag ng kapulisan sa search warrant at sa mismong pag-execute nito. Ang nangyari ay, nung umaga dumating sila doon, naghintay pa sila ng 3 oras para may dumating na barangay bago ipasukin yung bahay. When in fact, meron namang available witnesses, kagaya na nabanggit natin kanina, nandyan yung lawful occupant, nandyan na may-ari ng bahay, nandyan din si Amanda na lawful occupant din. Sa kabilang banda, naging malaking punto ng promulgation ang kawalan ng transparency mula sa prosecution. Walang natanggap ang korte na litrato ng seized rifle and ammunition bagamat may designated photographer ang nasabing search. At mula sa patong-patong na kwestiyon sa integridad ng nasabing operasyon, tuluyan ng binitawan ng korte ang mga sampang kaso laban kay Amanda. Napakarami pa rin po ng mga kasama natin, lalo na ang mga kasama nating kababaihan na peasant women advocates, mga artists, mga aktivista, mga journalists, na hanggang sa ngayon ay nakakulong pa rin at naghihintay ng desisyon sa kanilang mga kaso. At maliban po doon ay mayroon din na mga nasintensyahan talaga. So talagang yung panawagan na hands of activists, talagang ito po ay ating matinding pinanghahawakan. Matatandaang si Amanda ay anak ni Randall Etchanis, dating national chairperson ng Anak Pawis Party List na pinatay ng mga di pa nakikilalang individual. Sa loob ng piitan, nagpatuloy sa pag-aaral si Amanda at noong 2025 ay nanalo sa student election sa UP Diliman bilang student councilor. Panawagan na aktivista na ibasura na ang anti-terror law at ang iba pang represibong polisiya sa bansa. Para sa Agenda Weekend, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.